Si Propeta Abraham, matagal na panahon bago tinugon ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kahilingan na magkaroon siya ng anak. At ang unang napangasawa ni Propeta Abraham ay si Sarah. Ito yung unang asawa ni Propeta Abraham na napakahabang panahon hindi sila nagkaroon ng anak. Nanatili si Propeta Abraham at ni Sarah sa Palestine. Sa loob ng 20 years ng kanilang pagsasama sa Palestine, ay hindi man lang sila nagkaroon ng anak. Kaya nung mga panahon na yon, ang sabi ni Sarah, "O Ibrahim, tunay na ipinagkait sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magkaroon ng anak. Kaya ano kaya sa palagay mo, kung itong babae na ito ay pakasalan mo, baka sakali sa kanya manggaling ang magiging anak mo." Kasi nagnanais si Sarah na magkaroon sila ng anak. At itong babae na tinutukoy ni Sarah ay si Hajar radiyallahu anha sa ikalugdanawan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, pinakasalan ni Abraham si Hajar. Ito yung pangalawang asawa ni Propeta Abraham. Sumakanya nawang kapayapaan. Nung pinakasalan niya si Hajar, hanggat sa sila'y nagsama at maagang nagkaroon ng anak o naglilihi si Hajar. Sa madaling salita, ang unang nabuntis na asawa ni Abraham ay si Hajar. Nung mapansin ni Sarah na mas nauna nabuntis yung pangalawang asawa niya, doon na nagsisimula na naiinggit na, nagmamataas na. Subhanallah. Katangian pala ng isang babae yun eh. Pag meron siyang nakita na wala sa kanya, sa kanyang kapwa, doon na magsisimula yung galit niya sa kanyang kapwa. Kahit wala naman siyang galit, nagsisimula na siyang magalit doon sapagkat siya yung unang asawa ni Abraham pero hindi man lang sila nagkaroon ng anak. Napakahabang panahon na sila'y nagdudua na magkaroon sila ng anak pero hindi kaagad tinugon ni Allah subhanahu wa ta'ala at doon tinugon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pangalawang asawa ni Abraham na si Hajar radiyallahu anha. Hanggat sa noong ipinanganak niya ang isang sanggol na ito na yung si Ismail alayhi salam, mas lalong humigit ang pagmamataas ni Sarah. Hindi na niya matanggap eh. Kasi siya yung first lady, pero wala siyang anak. Yung pangalawang pinakasalan ni Propeta Abraham, kaagaran ito nagkaroon ng anak na si Propeta Ismail alayhi salam. Hanggang sa madaling sabi, naglakbay ang tatlo, ang mag-ina, kasama si Propeta Abraham, dinala niya sa isang diserto. Yan yung lugar ngayon ng Makkah. Walang katao-tao, walang punong kahoy, walang tubig. Nung dinala niya ang kanyang mag-ina doon at aalis na si Abraham, iiwan niya doon sa lugar na yun kasi yun ang utos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nung patalikod na si Abraham, tinawag siya ng kanyang asawa na si Hajar. Sabi niya, "O Abraham, saan ka pupunta? Paano mo nakayanan na iiwan mo kami ng anak mo dito sa lugar na ito na wala man lang makakain, wala man lang katao-tao?" Nung marinig ni Abraham, hindi siya sumagot. Huminto siya, pinakinggan ang sinabi ng kanyang asawa. Nung masabi ni Hajar, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakbay sapagkat babalik na si Abraham. At muling sinundan ni Hajar. Ang sabi ni Hajar, "O Abraham, ito ba ay utos ng iyong Panginoon na iwan mo kami dito?" Ang sabi ni Abraham, "Naam, ito ay utos ng aking Panginoon." Ang sabi ni Hajar, dahil sa isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, "Sige, alam ko, naniniwala ko," sabi ni Hajar, "na hindi kami pababayaan ng iyong Panginoon dito sa lugar na ito na walang katao-tao." Kaya nung malayo-layo na si Propeta Abraham, hindi na niya nakikita yung kanyang pamilya, lumingon siya muli sa kanyang mag-ina at siya ay nagtaas ng kanyang kamay. Nagdua siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan natin kung gaano katindi yung dua ng isang taong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine natin mga kapatid, yung asawa niya, kauna-unang anak ni Propeta Abraham, iniwan niya sa lugar na walang katao-tao, walang pagkain, wala. Pero dahil sa si Abraham, meron siyang tawakkul sa kanyang puso. Ipinagkatiwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mag-ina. At nagdua si Propeta Abraham alayhi salam. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Rabbana inni askantu min jurriyati ghayra dhi jar'in 'inda baytikal muharram." O aming Panginoon, tunay na aking hinayaang manirahan ang ilan sa aking mga pamilya sa lugar na walang hanap buhay, walang makakain, walang katao-tao, 'inda baytikal muharram,
sa lugar na ito ay iyong bahay, sagradong lugar. Rabbana liyuqimus salah, o aming Panginoon, nang sa gayon ay sila'y magsipag-alay ng pagdarasal. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, at gawin mo ang puso ng mga tao sa kanila na may pagmamahal. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, at gantimpalaan mo sila, biyayaan mo sila, ya Allah, ng mga bunga ng kahoy, nang sa gayon ay mas madali sa kanila ang pasasalamat nila sa iyo. Nung matapos ang dua ni Propeta Abraham, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay at tuluyan na niyang iniwan ang kanyang magina sa lugar na walang katao-tao. Nung wala na si Propeta Abraham, nagsisimula na dito ang pagsubok sa ina ni Propeta Ismail alayhi salam, sapagkat wala silang naiinom doon sa lugar na yun at wala man lang silang nabaon na pagkain. Nung tinignan ni Hajar ang kanyang anak na sanggol, si Ismail, nauuhaw siya at kinakailangan niyang makainom. Nung pinainom niya, meron siyang lagay ng tubig na maliit, pinainom niya, nung naubos na yon, kinakailangan ding uminom ni Hajar sapagkat siya ay nauuhaw. Kaya ang ginawa niya, tumawid siya sa isang bundok na ang pangalan ng bundok na ito ay Mount Safa. Sa mga nagsasagawa ng Hajj, napuntahan nila itong bundok na ito. Pumunta si Hajar sa isang valley na Mount Safa para maghanap siya ng tao at makahingi siya ng tulong, o di kaya makapagbigay sa kanya ng tubig. Pagdating niya doon sa pinakatuktok ng Mount Safa, tumatawag siya, sumisigaw siya, wala man lang nakakakita sa kanya, wala man lang nakakarinig sa kanya, dahil nung panahon na yun, walang tao dyan sa Makkah. Bumaba siya doon sa Mount Safa, tinawid niya ang isa pang bundok na ang kanyang pangalan ay Marwa. Pag-akit niya doon sa pinakataas ng bundok, Mount Marwa, nagsisigaw si Hajar at makahingi siya ng tulong. Unfortunately, wala man lang nakakarinig kay Hajar. Hanggat sa ginagawa niya, 7 beses niyang paulit-ulit tinawid yung pagitan ng dalawang bundok mula sa Mount Safa hanggang Mount Marwa. Kaya ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zalika sa'yun nasi bainahuma." Kapag ikaw ay nagsagawa ng Hajj o Umrah, kasama sa haligi nito ay sila ay pabalik-balik ng 7 beses mula sa Mount Safa at Mount Marwa. Dahil ipinapractice natin ang ginawa ni Hajar noong siya'y naghanap ng tubig na maiinom ni Ismail alayhi salam. Pang 7 beses na pag-akyat niya doon sa Mount Marwa, meron siyang naririnig na parang napakalit lamang na boses nagsasalita. Na parang yung naririnig niya ay nagbubungkal ng lupa. Kaya ang ginawa ni Hajar, nakinig siya ng maayos, pinakinggan niya kung saan ba banda itong nagsasalita na ito. Pagtingin niya, nakita niya ang isang anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala na naghuhukay ng lupa gamit ang kanyang mga pakpak. Hanggat sa paghuhukay niya ng lupa, nabutas yung lupa at tumagas ang tubig ng Zamzam. Nung makita ni Hajar, kumuha siya ng tubig gamit ang kanyang kamay, pero nung napansin ni Hajar na hindi na ginagamitan ng tabo, ginagamitan ng kamay pang-imbak niya doon sa tubig, ay mas lalong lumalakas yung agos ng Zamzam. Kaya ang ginawa niya, kinontrol niya yung paglabas ng tubig, ginamitan niya ng tabo, sinandok niya mismo doon sa lagayan ng kanyang tubig, at sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yarhamullahu umma Ismail," kinahabagan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nanay ni Ismail. "Law tarakat Zamzam aw qala law lam tagrif min al-ma'i lakanat Zamzamu 'ayna ma'ina." Kinahabagan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nanay ni Ismail sapagkat kung hinayaan lang niya na tumagas yung tubig ng Zamzam na hindi na kinontrol, maaring buong mundo ay magbabaha dahil lang sa barakah ng tubig na Zamzam. Kaya nung ginawa niya, nagimbak siya ng tubig, pinainom niya ang kanyang anak, at merong isang malaika, anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala, na nagpakita kay Hajar. Ang sabi ng isang malaikat ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Faqala lahal malak, la takhafu ad-day'a." Huwag kang matakot mapag-isa dito sa lugar na ito. Sapagkat sabi ng malaika, "Fa innaha huna baitallah," sapagkat dito itatayo ang bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala, "yubni hazal gulama wa abuhu," na ipapatayo ng sanggol na yan kasama ng kanyang ama na si Propeta Abraham alayhi salam. Hanggat sa paglipas ng mahabang panahon, doon na natili sila, doon niya binuhay ang kanyang anak na si Ismail alayhi salam. Hanggat sa isang araw,
nadaanan sila ng angkan ng Jurhum. Pero bago naganap yun, sinasabi ng mga ulama natin, dumating sa punto na si Ismail alayhi salam ay nagbibinata na. At ito yung mga panahon na kung saan sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala si Abraham. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Falamma balaga ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk." Ito yung matinding pagsubok kay Propeta Abraham alayhi salam. Nung sumapit na si Ismail sa kanyang kabataan, yung kaya niyang sumali sa trabaho ng kanyang ama, tunay na sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Abraham at napanaginipan niya na ang kanyang anak na si Ismail alayhi salam ay kanyang inaalay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nung napanaginipan ni Abraham, bumalik siya ulit doon sa kanyang mag-ina at kinausap niya mismo ang kanyang anak na si Ismail. Bata pa lang siya noon. Ang sabi niya, "O aking anak, tunay na nakita ko sa aking panaginip na ikaw ay inaalay ko kay Allah subhanahu wa ta'ala." Ito ay revelasyon sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. "Fanzur maza tara." Ang sabi niya, "Ano sa palagay mo o aking anak?" Ang sabi ng kanyang anak na si Ismail alayhi salam, "Ya abati if'al ma tu'mar." O aking ama, gawin mo kung ano ang ipinag-utos sa iyo ng iyong Panginoon, sa tajiduni insyaallahu minas sabirin, at insyaallah ay mapapabilang ako sa mga tao na magsasabar. Hanggat sa dumating sa punto nakakatayin niya, ito yung orihinal ng tinatawag na udhiyya o pagkukurban. Sinasabi ng mga ulama natin, nung kinakatay na ni Abraham si Ismail ay hindi tumatalab yung kutsilyo. Hindi tumatalab. Yun yung barakan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang komentary ng mga ulama natin, nung kakatay na ni Abraham ang kanyang anak, tunay na tinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala si Abraham, "O Abraham, tunay na pinatutuhanan mo ang revelasyon na pinadala ko sa iyo. Naging matapat ka sa aking kautusan." Kaya nung kinatay ni Abraham ang kanyang anak, pinalitan nito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tupang puti. Diyan nang galing yung gawain natin na pagsapit ng buwan ng Dzulhijjah, tayo ay nag-aalay ng kurban sapagkat gusto natin i-practice ang pinagdaanan ni Propeta Abraham sa kanyang anak na si Ismail alayhi salam. Kaya sinasabi ng mga ulama, kung hindi lang pinalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kundi lang pinalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tupa si Ismail alayhi salam, maging sunnah sa isang tao na kada taon ay magkakatay siya ng anak na lalaki. Kasi yun ang sunnah. Pero dahil sa pinalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tupa, yun yung ginagawa natin pagsapit ng Dzulhijjah sa mga nag-alay ng kurban, sila ay nagkakatay ng tupa. Hanggat sa nagpatuloy si Ismail at ni Hajar sa kanilang pamumuhay sa desertong yun, at sinasabi sa kasaysayan, doon sa desertong yun, doon din inabutan ng kamatayan ang kanyang nanay na si Hajar radiyallahu anha. May mga angkan ng Jurhum na napadaan doon sa lugar na yun. Bago sumapit siya sa kanyang paggabinata, may mga angkan ng mga Arabo na ang kanilang pangalan ay Jurhum, angkan ng mga Arabo. Napadaan sila doon sa lugar na yun na nandoon si Hajar at ng kanyang anak na si Ismail. Ang ginawa ng angkan ng Jurhum na ito, mga Arabo, nakikita nila yung ibon na paikot-ikot lang doon sa lugar na kung saan nandoon yung tubig ng Zamzam at nandoon si Hajar at ni si Ismail alayhi salam. Kaya sabi ng isa sa angkan ng Jurhum, pumunta kayo doon sa lugar na yun, baka may tubig doon. Kasi naghanap sila ng tubig, naglalakbay sila sa malayong lugar. Nung makita nila, yung inutusan nila, nakita nga nila na mayroong tubig ng Zamzam na umaagos. Kaya tinawag nilang kanilang mga kasama at lahat nila ay uminom sila ng tubig na Zamzam doon sa lugar na yon. Habang ang nanay ni Ismail na nandoon lang sa tabi ng tubig. Kaya nung makainom ang angkan ng mga Jurhum, kinausap nila si Hajar. Ang sabi nung Jurhum tribes, sabi niya, kung iyong mamarapatin, kami ay mananatili dito sa lugar na ito. Kasi gusto nila manirahan doon, may tubig. Ito naman ay nagustuhan ng nanay ni Ismail sapagkat meron silang makakasama doon sa desertong lugar. Sa kondisyon, sabi ni Hajar, na huwag ninyong angkinin ang tubig na yan. Yun ang kondisyon nila eh. At doon na nga nanirahan ang angkan ng Jurhum. Lahat ng kanilang mga pamilya, tinawag nila at doon sila nanirahan sa lugar na yun. Hanggat sa pagdating nung naging binata na,
si Ismail alayhi salam, kaibig-ibig sa kanila ang katangian ni Ismail alayhi salam sapagkat nakikita sa kanya yung katangian ng isang propeta. Itong panahon na ito na naging binata na si Ismail alayhi salam, namatay na ang kanyang ina na si Hajar. Isang anak ng Jurhum na pinakasal nila kay Ismail alayhi salam. Ito yung unang naging asawa ni Ismail alayhi salam. Galing sa angkan ng mga Jurhum. Nung kinasal nila si Ismail alayhi salam, sa mga panahon na yun, pagkatapos nilang ikasal, nagkaroon ng revelasyon si Propeta Abraham na dalawin niya muli ang kanyang anak na si Ismail alayhi salam. Sa kalagayan na yan, na ikinasal na si Ismail alayhi salam sa kanyang kauna-unang asawa na angkan ng Jurhum. Pagbisita ni Abraham alayhi salam, medyo maedad na siya kasi nung time na pinanganak si Ismail, ang edad ni Propeta Abraham ay 86 years old. Matanda na siya eh. Kaya nung bumusita si Abraham doon sa kanyang anak na si Ismail, may asawa na siya eh. Ang sabi ni Abraham, nasaan si Ismail? Ang nadatnan niya, yung kanyang asawa. Nasaan si Ismail? Ang sabi ng asawa ni Ismail, wala dito si Ismail, lumabas siya, naghanap siya ng aming pangkabuhayan o aming makakain. Ang sabi niya, kamusta ang hanap buhay niyo? Ang ama ni Propeta Ismail, hindi nababatid nung asawa ni Ismail na yung dumalo sa kanya, yun yung tatay ni Ismail alayhi salam. Ang sabi ni Abraham, kamusta ang hanap buhay niyo? Ang sabi ng babae na ito, mahirap ang buhay namin, nahihirapan kami. Nagreklamo. Sumagot yung asawa ni Ismail kay Abraham na may kaakibat na pagrereklamo sa kanya. Nahihirapan sila sa kanilang hanap buhay. Kaya ang sabi ni Abraham sa kanya, pagbalik ng asawa mo, iparating mo sa kanya ang aking salam. At sabihin mo sa kanya na palitan niya ang hagdan ng kanyang pinto. Yun lang ang instruction ni Abraham. Bumalik na si Abraham, ilang sandali, dumating ng bahay si Ismail alayhi salam at parang meron siyang napapansin na may bumisita sa kanyang asawa doon sa kanilang tahanan. Kaya't kagara nitong tinanong, parang sabi niya, may bumisita ba sa'yo? Ang sabi ng kanyang asawa, may bumisita sa akin na isang matandang lalaki. Hinahanap ka, kaya sabi ko sa kanya, nasa labas ka, naghahanap ka ng makakain, at tinanong din niya kung ano ang status ng ating pamumuhay. Ayun, sinabi ko sa kanya na mahirap ang pamumuhay natin ngayon. Subhanallah. Makakarelate dito yung isang babae na napaka-reklamador nila sa kanilang hanap buhay. Ang sabi ni Ismail, wala ba siyang iniwan sa'yo na payo? Ang sabi ng kanyang asawa, meron. Ipinaparating niya sa'yo ang kanyang pagbati ng salam o kapayapaan. At sinabi pa niya na pagdating mo daw ay papalitan mo itong hagdan ng iyong pinto. Subhanallah. Yun ang instruction sa kanya. Ang sabi ni Ismail alayhi salam, yung dumating na yun, sabi niya, na matandang lalaki na sinasabi mo, yun ang aking ama. Yun ang aking tatay. At yung sinasabi niya, napalitan ko, yung hagdan ng aking pinto, ikaw yun. Papalitan kita dahil hindi nakakabuti kay Ismail alayhi salam. Kaya sa puntong yun, kagarang hiniwalayan ni Ismail ang kanyang asawa dahil sa yun ang utos ng kanyang ama na si Abraham alayhi salam. Kaya sinasabi sa kasaysayan, karugto ng hadis na yan, nung nahiwalayan niya yung unang asawa niya, ikinasal siya muli sa angkan din ng Jurhum. Mula din doon sa angkan ng mga Jurhum. Ito yung pangalawang asawa ni Propeta Ismail alayhi salam. At nung naikasal siya, nagkaroon na naman ulit ng instruction o revelasyon si Propeta Abraham na dadalawin niya ulit ang kanyang anak na si Ismail alayhi salam sa pangalawang asawa. Pagdating ni Abraham, tinanong niya kung nasaan si Ismail. Ang sabi ng kanyang asawa, ganun din ang kanyang sagot, nasa labas siya, naghanap buhay, naghanap ng aming makakain. Sabi ni Propeta Abraham, kamusta ang hanap buhay niyo? Ang sabi ng kanyang asawa, alhamdulillah. Alhamdulillah, nakakaraos naman kami sa awan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita natin dito yung kaibahan ng isang mabuting babae at saka isang babaeng napaka-reklamador niya sa kanyang asawa. Kahit na nahihirapan sila,
Ang sagot niya doon sa kay Abraham, alhamdulillah, nakakaraos kami sa awan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Abraham, napatanong siya, ano ang kinakain nyo? Sabi niya, karne. Ano ang iniinom nyo? Tubig. Ipinagduan ni Propeta Abraham, Allahumma barik lahum, ya Allah, gawin mong baraka sa kanila ang kanilang karne at ang kanilang tubig. Subhanallah. Nung panahon na yon, ang kanilang pagkain ay karne at saka tubig lang, tubig ng Zamzam. Kaya natuwa nga naman si Propeta Abraham doon sa pangalawang asawa ni Ismail alayhi salam sapagkat isang babaeng kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya reklamador. Kaya mga kapatid, ang isa sa mapupulot natin na aral dito, napakaraming mga babae na kahit na nasa maayos na pamumuhay sila, ang dami ng reklamo sa kanyang asawa. Hindi sila marunong magpasalamat sa kanilang asawa kung ano man ang biyaya na dumarating sa kanila. Dito sa puntong ito, nakikita natin kung ano yung kaibahan ng isang babae na may pananampalataya, may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, at lalong-lalo na ang isang babae na marunong siyang makontento, magpasalamat sa kanyang asawa kung ano man ang meron sila. Kaya, nung paalis na si Propeta Abraham, ang sabi niya doon sa asawa ni Ismail, pagbalik ng iyong asawa, iparating mo sa kanya ang pangangamusta ko sa kanya. At sabihin mo sa kanya na panatilihin niya itong hagdan ng kanyang pinto. Umalis na si Propeta Abraham. Ilang sandali, bumalik naman si Ismail alayhi salam. At ganun din ang kanyang katayuan, parang nahalata niya na may bumisita sa kanilang tahanan. Ang sabi ni Ismail, may bumisita ba sa'yo? Ang sabi ng kanyang asawa, naam, merong isang magandang lalaki. Nakikita natin kung paano dinescribe ng tao eh. Merong isang matandang lalaki, magandang lalaki na bumisita dito at hinahanap ka. Ang sabi ko sa kanya, ikaw ay nasa labas sa paghanap buhay. At tinanong niya, sabi niya, kung kamusta yung hanap buhay natin. Yun, sabi ko sa kanya, alhamdulillah, sa awan ng Allah, nakakaraos tayo. Alhamdulillah. Talagang nandun sa kanyang puso ang palagi ang pagpapasalamat at pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Ismail, wala ba siyang iniwan na payo sa'yo? Ang sabi niya, nais niyang iparating sa'yo ang kanyang pangangamusta sa'yo. At sinabi pa niya na panatilihin mo itong hagdan ng iyong pinto. Subhanallah. At doon sinagot ni Propeta Ismail alayhi salam ang kanyang asawa, yung dumating na yung sabi niya, yun ang aking tatay na si Abraham, at yung sinabi niya na panatilihin ko yung hagdan ng aking bahay, ibig sabihin nun, ikaw ay mananatili sa akin, panatilihin kita sapagkat isang mabuting babae karapat dapat kay Propeta Ismail alayhi salam. Sa pangatlong pagdalaw ni Propeta Abraham sa kanyang anak na si Ismail alayhi salam, ito na yung pangatlong beses, kasi kung napapansin natin mga kapatid, dumadalaw lang si Abraham kapag may utos sa kanya si Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine natin yung tawakkul ni Propeta Abraham na napakahabang panahon na hindi niya all the time nakakasama ang kanyang mga pamilya. Sa pangatlong pagdalaw ni Abraham, pagdating ni Abraham, nakita ni Ismail, imagine mo kung paano sinasalubong ng anak ang kanyang tatay, nagbatian sila, tuwang-tuwa naman si Propeta Ismail, gayon din ang kanyang tatay na si Propeta Abraham. At nakita niya sa ilalim ng puno ng datilis, inaayos niya yung kanyang kagamitan sa pangangaso o sa paghanap buhay. Nung makita niya, kinausap niya si Ismail alayhi salam. Ang sabi ni Abraham sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Ismail, inna Allah amarani bi amrin. O Ismail, katotohanan ako ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng kanyang anak na si Propeta Ismail alayhi salam, Qala fasna' ma amarak, o aking ama, gawin mo kung ano ang ipinag-utos sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sabi ni Abraham, o aking anak, matutulungan mo ba ako sa kautusan na ito? Ang sabi ni Ismail alayhi salam, Qala wa u'inuk, naam, matutulungan kita o aking ama sa anumang ipinag-utos sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At doon sinabi ni Abraham kay Ismail alayhi salam, Qala fa inna Allah amarani ayyabaniya baitan hahuna. Dahil sapagkat katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay inutusan niya ako na magpatayo ng bahay dito. Yan yung kinatatayuan ng Kaaba ngayon. Ako ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpatayo ng kanyang bahay dito sa lugar na ito, at
tinulungan naman siya ni Propeta Ismail sa pagpapatayo ng Kaaba. Kaya sinasabi sa kasaysayan, doon sa pinakadulo ng hadis na yon, ang ginawa ni Ismail alayhi salam ay naghakot sila ng mga bato para i-construct nila, ipatayo nila yung Kaaba. Hanggat sa sinasabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nung medyo mataas na yung pag-construct nila dyan sa Kaaba, kumuha si Ismail alayhi salam ng isang bato at doon umapak si Abraham alayhi salam habang tinatapos nila ang paggawa nila dyan sa Kaaba.